Sobrang bigat nito, 231 kilos. Pero isang kamay lang, hindi tumutumba. Masakit din dito. Kasi taas eh. So yung height po natin is almost 5'5". Gamit ka ng mga ganitong malalaking bike, kailangan buo ang loob mo. Huwag kang kakabahan. Kasi pag kinabahan ka, pwede ka talaga ma-out of balance. Hi mga katingin, today papakita ko sa inyo kung paano mag-maneuver at mag-ride ng isang malaking adventure bike na big bike kapag ikaw ay short rider. So yung height po natin is almost 5'5". Pakita ko sa inyo. Foot peg muna kung saan yung side stand. Tapos sakay kang ganyan. Kasi kung sasakay ka ng usual na parang normal na motor, mas mahirap dahil mataas to. So gaganyan ka. Pwede rin naman. Pero, ayan, tuloy na sumabit yung pa ako dito sa rear rack dahil nga masyado na mataas. So, pinapahirapan mo sarili mo. Masakit din dito. Kasi taas eh. So, pinaka-relaxing way, hapa ka sa foot peg, left foot. Tapos tupi yung tuhod, hapa ka sa foot peg, upo. So, ang una pong gagawin natin, pag sakay mo, syempre mahirap, ibaba yung paa. Hindi natin abot ng dalawang paa pag naka-side stand. So, ang unang gagawin mo, pag mount mo sa bike is iliko mo, papunta sa opposite direction ng side stand. And then, konting tulak na lang yan, magdidiretso mo na siya. Yan. So, ang struggle sa malalaking big bike at mabibigat is yung pag-alis pa lang sa side stand. Pag gitna mo, pwede mo nang tupi yung side stand. And then, during traffic or stoplight, make sure yung isang paa mo ay nasa foot peg. And then, yung other foot ay nasa ground. So, sa ganyang style, pwede ko nang i-flat foot yung paa ko. Tignan nyo. So, ang gagawin mo, ilalamang mo ng konti yung puwet mo dun sa kung saan gusto mong ibaba yung paa mo. Sa ganitong paraan, mas safe ka sa stoplight kaysa dun sa nakatiptoe ka ng dalawang paa like this one. Nakikita nyo yung pag-abot ko sa ground, halos hirap abutin nyo yung sahig. Lalo naka-riding boots tayo. So, ganun din, pwede kang umapak sa brakes tapos baba mo yung isang paa mo para sa stoplight, makapag-rest yung kamay mo. Pwede mong ibaba yung kamay mo ganyan. Make sure nakapa ka sa brakes. So ako usually, ang ginagawa ko during stoplight is yung left foot ko yung nasa foot peg. Yung right ko yung nakatukod sa ground. Kasi kapag nag-green light, pwede ko nang lagay sa first gear. Kung mahaba naman yung stoplight, pwede ko lagay sa neutral para yung left hand ko makapahinga. Kasi nakakapagod din yung minsan may stoplight na 1 minute hanggang 2 minutes na naka-red yung light. Kaya na makakapit kapag lagi ka nakapress sa clutch. To dismount naman sa bike, tatayo ka. And napaka dito. So ikaw ay short rider, makakatulong sa'yo ang riding shoes or riding boots na may magandang traction. Para siguradong pagtukod mo ng paa mo, hindi ka dumulas. Kasi pinakamahalaga rito yung traction dahil naka-tiptoe na lang tayo eh. And then yung pag-maneuver naman, maneuver sa parking lot, syempre mabigat tong bike at mataas yung handlebar. So ang gagawin natin, ganito. Sasandalan yung bike, tutulak na ganyan. Yung tangke nakadikit sa katawan para pwede niya bitawan. Tapos side stand. Off. So, pwede naman to. Tapos, tulak na lang ganyan. Ayan. Pwede rin naman ganon. Pero ako, ang usual na ginagawa ko is kukunin ko muna yung center of gravity. Kasi pag nakuha mo yung center of gravity, kahit bitawan mo yan, isang kamay lang, di ba? Sobrang bigat nito, 231 kilos. Pero isang kamay lang, hindi tumutumba. Kasi pag nakuha mo yung center of gravity, gagaan na yung bike. So, mali yung ginagawa ng iba na sinasandal nila yung bike papunta sa'yo. Kasi pag sinasandal mo yan sa'yo, bigat niyan. So, pag nakuha mo yung center of gravity niyan, madali na siyang itulak. Yan. Pag naramdaman mo na nakakuha mo na yung center of gravity, pwede mo na siyang itulak dahan-dahan. It's either pa ganyan or nakahawak yung kamay mo sa grab bar or sa handlebar. Kung wala namang grab bar, dalawang kamay dito. So, napakagaan lang niya itulak. Tapos preno, front brake ka. Patras naman, yung grab bar, tulak mo. And then, mamaneuver mo lang yung handlebar, depende saan ka pupunta. So, gagawin natin ngayon, ikutin natin yung parking niya. Yung front ay nilalagay natin dito, babalik rin natin siya. So, ganito yung pag-maneuver ko dyan. So, kahit anong malaking big bike, kahit gano'ng kabigat, magagawa mo pag ganito ang iyong gagamiting technique. Tapos, tutulak mo itong handlebar pabuka dyan. Sasagad mo lang yan. And then, dito. Make sure yung side stand ay nakataas dahil pwedeng maipit yung paa mo kapag nakababa yung side stand. Pero syempre, may effort din at mapapagod ka rin kahit na makuha mo yung center of gravity kasi mabigat talaga ang mga ganitong adventure bikes. Ayan. Pero minimal effort lang naman. So pag okay ka na sa parking mo, kita mo isang kamay lang hawak ko, baba mo na yung side stand.
Ganyan lang. Yung pag center stand naman, ito kasi 800 MT, meron siyang center stand. Gagawin natin, baba mo muna yung center stand na ganyan. Tapos, diretso lang yung handlebar. And then, bibigay mo lahat ng weight mo sa kanya. Sabay, push papunta rin sa likod. Mga ganyan. Yun. So, ito, 230 kilos. Ang weight ko, almost 70 kilos lang. Pero, yun lang gagawin mo. Bigay mo lahat in one motion, sabay, push backwards. So, pag ibababa mo naman siya sa pagkaka-center stand, itong grab bar ulit, andito lang yung puwersa mo sa grab bar, push mo siya papunta ron. It's either doon or dito, pwede rin dito. Pero ako sanay ako sa grab bar. So, yun. Push forward, todo. So, ganun lang. So, kailangan lang dito, buo yung loob mo, huwag kang mag-hesitate. Kasi pag nag-alanganin ka sa kalagitnaan, mabibiting ka talaga. And then, kung meron ka namang back ride, ang magandang technique at pinaka-safe para sa pagsakay ng back ride is naka-side stand. So, pag naka-side stand ka muna, and then move ka rito, papakin mo siya dun sa foot peg. Or kung natataasan yung back ride mo sa foot peg niya, pwede mo ibigay yung foot peg mo. So, siya apak muna sa foot peg mo bago siya dito. And then, tsaka siya sasakay dito. Pag nakasakay na yung back ride, dun mo na ngayon itatayo yung motor para makaalis kayo. Kasi hindi safe yung nakatanggal na yung side stand. Tapos pagkasakay niya, syempre mabigat yung back ride mo. Minsan mas mabigat sa'yo. Mas malaki sa'yo. Pag hatak niya sa'yo na ganun, pag ma-out of balance or madulas yung paa mo sa kaliwa, tumba kayo parehas. So, pinaka-the best naka-side stand. Para kahit anong mangyari. Kahit minsan, pwede rin siya mauna. So, parang ganito. Kung nahihirapan yung back ride mo, pwedeng siya muna yung paunahin mo. Parang ganito. So, sakay muna siya dito. Sakay muna siya dyan. And then, lipat siya dito. Yun. So, ganun lang. Tapos siya sasakay. Yun yung isa sa mga madaling technique, lalo kung ganito kabigat yung big bike. So, yung challenge ngayon, kung paano mo na itatayo yung motor. Lalo siyang bumigat dahil may back ride ka na. So, ganun pa rin. Push mo lang dito yung handlebar sagad sa opposite ng side stand. And then, buwelong konti. Ganyan. Yung pag-atras naman, kung gusto mong umatras ng nakasakay ka. So, ang ginagawa nila, usually ganito. I-compress mo yung front shock using first gear, tapos brake, and then i-atras ka ng front fork. So, ganito yun ha. Pakita natin. Ayun. So, mahirap ipaliwanag dahil may ingay. So, ngayon papaliwanag ko na lang. So, ganito yun. Pagtulak mo ng first gear, preno, pag-compress ng shock, bitawan mo para matras mo. Is either naka first gear ka or pwede rin naman tulak mo. Parang ganito. Tulak mo forward, preno, and then bitaw, preno. Para tutulungan ka nung spring niya para makatras ka. So yan, mas mabilis yung pag-atras pag compress mo siya. So, kailangan one motion. Tatimingan mo yung pag-bounce ng shock. So makakatras ka na. Yan. So kung takot kang magtulak, minsan mas gusto mo nakasakay, pwede rin naman na 1 foot lang. Gaya nito. So yung isang pa ako nasa foot peg, yung isa sumisipa. Tapos paatras, ganoon din, paatras. Depende sa inyo, pwedeng right foot, pwede naman left foot. Yung pagsipa. Ayun. So, kailangan pag gamit ka ng mga ganitong malalaking bike, kailangan buo ang loob mo. Huwag kang kakabahan. Kasi pag kinabahan ka at nagpanic ka, pwede ka talaga ma-out of balance at matumba. And sa una lang naman, guys, maninibago kayo kasi mabigat niya, ang laki. May intimidate ka. Pero once na ginagamit mo na siya, humahaba na yung seat time and experience mo sa kanya, yung skill mo at confidence mo tataas na rin at dadali na siya sa'yo. Isang comparison na rin si Jet Li. Diba? Lady Rider yun, di naman siya ganun katangkad pero kinakaya niya to. Itong 800 MT, tsaka meron din siyang dating Africa Twin. It's all about technique, lakas ng loob, at syempre kailangan mo rin ng strength kahit paano. Kasi talagang mabigat to. And yung strength naman is mag-i-improve yan hanggang tumatagal mo siyang ginagamit, lalo kang lalakas at and pagtagal mas gagaan na sa'yo itong mabigat na big bike na to. So yun lang guys, basta tandaan nyo, hindi hadlang ang height para makapag-motor ng gusto nyo. Lalo adventure bike or big bike or sport bike man yan.
Basta alam nyo yung tamang technique at masanay kayo, practice makes perfect. At syempre, buo yung loob mo. Kahit anong motor, kaya mong i-ride.